Nagbabalik po tayo dito sa Dolphy, The People's Laughter, ang special ng Showbiz Central. Mula mismo dito sa tabi ng puntod ni Tito Dolphy sa Heritage Park. Taguig, live po tayo ngayon. Tito Lai, let's talk about Sasha Padilla. Si Jasha, ang huling babae. Huling babae. At talagang masasabi natin na great love ni Tito Dolphy. At tulad nung it was the peak ni Sasha Padilla nung sila'y nagsama ng Comedy King. Oh, that was 1989. Nung maging sila, tapos hanggang 1990. Pero hindi biro yung dinaanan nila. Correct. You and me against the world. Correct. Naalala ko yan at tumira sila muna sa ibang bansa, sa Amerika ba, kung di ako nagkakamali. And after a few years, nung na lang sila bumalik at may mga ginawa sila kaagad na mga movies together. Alam ko, first movie nila, pagbalik nila yung Tatay Nick, di ba? Tatay Nick. Oo. Pero talagang pinatunayan nila na they're really meant for each other. Yung till death do us part talaga sila. Correct. At pinatunayan naman yan ng Divine Diva. Nga sa kahuli-huli ang sandali po, mga kapuso, siya ang kasama ng Comedy King sa ospital, sa ICU, hanggang kanina. At kita naman natin siya ang huling yumakap sa ataol ng Comedy King. At kung gusto mong magalit ng todo-todo si Sasha, lokohin mo si Tito Dolphy. Doon siya magagalit ng gusto. Alam mo, sugurin kanya. Sa hindi ko nakakaalam, alam mo, few years ago, di ba, nabalita kasi na dapat tuloy na ang supposed to be kasal ng Comedy King Dolphy at ni Sasha Padilla sa Las Vegas. Iba, kung di ako nagkakamali, may entourage na mga in-invite na. Alam mo, nakita kami that day, ang kaibigan ko si Chris Aquino, Sasha Padilla, hindi pa pala nakukumpilan ang Divine Diva. So, kami pong dalawa ni Chris Aquino, ang ninong at ninang. Natatanging kaming dalawa lang, ang ninong at ninang ni Sasha Padilla sa kumpil. Ninong ka ng Divine Diva. Correct, kasi nga dapat hindi ka pala pwede ikasa kung hindi ka nabibinyagan at nakukumpilan. So napakaganda nung I remember excited talaga si Sasha nung time na yon at napaka-solid dahil konti lang kami magkakasama noon. At yun nga lang, no? It's a real honor, no? Kaya lang ang nangyari after a few weeks, hindi natuloy. Dahil may mga technicalities na hindi pa naayos. At yung first film nga pala ni Jasha at saka ni Tito Dolphy ay mga anak ni Pacifica Falayfa. Ayun, hindi pa sila together, no? Hindi pa. Doon nagsimula. Doon sila nakakilala. Doon nag-bloom ang romance. Correct. Alam ko may mga pelikula silang together. Tatay Nick, meron pa sila yung Og. Sa Maynila. Oo, parang ganun yung title yata. Og, I forgot. Og Must Be Crazy. Yun, correct. Well, anyway, thank you very much, Tito Lai, at sinamahan mo kami dito sa Showbiz Central. It's an honor, it's a pleasure, Sweet. Ang sarap kasama ni Sweet. Talagang... Ang dami na nga nagtitweet. Yung Showbiz Central ngayong hapon ay Sweet and Lars Show. Ay, maraming salamat for tuning in, mga kapuso. Siyempre, maraming salamat sa bench, Dr. Sman and Pai Kalayan ng Kalayan Surgery Center, Hair Watch Salon, Dr. Tata Galias, Dr. Jerry Benaventura para sa aking sparkling white teeth. Again, Tito Lai, maraming salamat. It's an honor. Thank you very much din, Sweet. Alright. At siyempre... So, uulitin. Siyempre, kay Tito Dolphy pa rin tayo. Of course, ayan, mga kapuso, tumatakbo ang Comedy King Dolphy at sa masang Pilipino dahil sa pong magagandang mga roles na kanyang ginapanan sa Pinilakan Tabing. Ito po ang mga pelikula na dahilan kung bakit nga ang titulo po ng ating episode ngayon ng Showbiz Center ay Dolphy, The People's Laughter. Narito po ang mga pelikulang yan. Let's watch. Hinirang siyang hari ng komedya hindi lang dahil sa talento sa pagpapatawa, kundi sa galing ng kanyang pagganap sa mga di malilimutang papel sa telebisyon at pelikula. Yung record niya, yung achievement is incomparable, unprecedented. At pag sinabi mong comedy, Dolphy talagang ano. Yung longevity na lang Gaano katagal ba siya naging bahagi ng entertainment? By that alone, king of comedy na siya. Ito ang 10 memorable roles at performances ng nag-iisang Comedy King. Father Jejemon, ang huling pelikula ni Dolphy. Nanalo siyang Best Actor para sa 2010 Metro Manila Film Festival at sa 2011 Luna Awards. Very, very simple ang performance niya. Pero nandun yung... Ang gusto ko doon yung may puso Captain Barbel, pinasikat ni Mars Ravelo sa Pinoy Comics. Di malilimutan si Dolphy bilang inaaping si Tengteng na nagkaroon ng powers dahil sa mahiwagang barbel. Ito'y produced ni The King FPJ. Oming Santanasia, dito unang nakatikim ang Comedy King ng Acting Award, ang pinakaunang comedian na nagawaran ng Best Actor Trophy sa FAMAS. Good versus Evil, doon siya nanalo ng Best Actor Award.
Jack and Jill, ang pelikula ng sampagitan na gumawa kay Dolphy na isang certified bida. It's a landmark in Philippine cinema eh. It's a komedya. It's a movie that I can watch over and over again and I will appreciate it. Ang Tatay Kong Nanay, isang straight drama na una niyang tinanggihan, ngunit di siya tinigilan ni Lino Broca na gawin ang pelikula. Umani siya ng Best Actor nomination sa FAMAS at Urian. Pinakita doon ni Dolphy na di lang siya magaling sa comedy, kundi magaling sa drama. I think it is really his best performance. Darna Kuno, isang parody sa karakter na pinasikat ni Mars Ravelo. Kinonsidera itong ika-10 bersyon ng Darna. Bading na Darna. But only Dolphy can get away with it. Markova, Dolphy made world cinema history nang manalo siya ng Grand Award bilang Best Actor at Best Actress sa Brussels International Film First time Festival. in history yata yun ng buong mundo. Hindi yung isang actor na nanalo ng Best Actor at saka Best Actress Award for one movie. I like Markova for its historical value and its artistic content. Home Along the Riles, ang TV sitcom na nagsilbing showbiz comeback ni Dolphy bilang Kevin Cosme. Umabot ito ng 10 taon at nagkaroon ng 2 movie versions. It's no joke na 15 years mong kasama every week, no? At saka kahit tapos na ang Home Along up to the present, lagi pa rin naman kami nagkikita, ganun pa rin naman ang relationship. Pag nagkikita kami, always say, "Hi, Kevs!" Nakayakap ako, nag-holding hands kami. Yung ganun, siya din, yung concern niya sa akin. Pacifica Falayfay, ang 1969 Manila Film Festival top grosser. Dito tinodo ni Dolphy ang pagiging bakla sa pelikula. Nakatuwa dahil ang pag-portray niya ng gay, hindi yung negatibo, hindi yung natatawa tayo, no? Pero hindi niya tinutuya yung mga gay. At John and Marcia, ito ang longest running at most successful sitcom sa kasaysayan ng telebisyon. Tumakbo ng 17 years sa ere at may 8 blockbuster film versions. Sinisita ko sila kung bakit wala silang script, and it was always written on a napkin. And nagreklamo ako kay Dolphy. Sabi ko, pare, paano ito ang script ni Ading palaging naka-napkin. Di, mare, tignan mo, manood ka. Nung pinanood ko talaga nga naman yung piece of paper na yan, that really made John and Marcia last for 17 years.